Hi guys, bago tayo magsimula ay nais kong magpasalamat sa inyong suporta sa akin at huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan sa ilalim ng maulap at maaliwalas na buwan ay makikita ang tatlong mga tao na tinitingnan ang buong palibot ng Ruculus Prison mula sa isang hindi matukoy na lugar. Tinanong ng lalaki si Miss Singka kung kailan niya nais na mamagitan sa nangyayari sa loob ng Ruculus Prison. Ngunit sinabi lang ni Miss Singka na nagpakita na siya, na labis pinagtaka ng lalaki kung ano ang tinutukoy nito. At mula sa kanyang hawak na tablet ay makikita si Gangyo na nakatayo at makikita sa kanyang mga mata ang galit at pagnanais na ubusin ang lahat ng bilanggo. Tuwang-tuwa naman si Miss Singka nang kanyang makita ang ating bida at kanyang inihahayag na magiging asawa niya si Gangyo. Nagtataka naman ang dalawa nitong kasama kung bakit niya sinabi na magiging kanyang asawa si Gangyo. Sinabi ni Miss Singka na magiging kanyang hubby si Gangyo kaya agad na nagreklamo ang dalawa nitong kasamahan dahil sinabi niya kani-kanina lang na nais nitong maging asawa ang ating bida. At nakilala natin ang dalawang kasamahan ni Miss Singka bilang si Kines at Gato. Sinabi ni Gato na kaya sila nagpadala ng EMP strike upang iligtas si Huang. Sinabi din ni Kines na isang bayani ang ating bidang si Gangyu kaya magiging isang malaking balakid ito para sa sangkatauhan. Tumatawa namang sinabi ni Miss Singka na mukhang hindi na isang hero si Gangyu sa ngayon dahil sa kanyang ginawa at walang awang pagpatay sa maraming mga bilanggo. Sinabi naman ni Kines na kung gayon ay pumili ng isa si Miss Singka, ayon din kay Gato na ang pag-aasawa ng higit sa isa ay illegal. Sinabi naman ni Miss Singka na masyadong mahirap ang pumili at kung kanyang pipiliin ang mas nakakatanda or ang mas bata. Maya-maya pa ay ginamit niya ang kanyang mga mata upang pumili ng isa na makakaligtas. Habang sa loob ng Ruculus Prison ay makikitang parehong naglalakad si Huang at Gangyo na nagpapakitang papalapit na ang kanilang muling paghaharap at iyon na rin ang tamang oras upang ipaghiganti ni Gangyo ang kanyang kapatid na si Gangho. Labis naman ang excitement ni Miss Singka sa resulta at kung sino ang makakalabas ng buhay. Habang sa loob ng Ruculus Prison ay nilapitan ni Seiyunjo ang ating bida at sinubukan itong patigilan sa pagpunta sa fifth basement floor, dagdag pa niya na masyado niyang sinayang ang kanyang oras para linisin ang ibabang palapag. Makikita din ang walang buhay na katawan ni Chuck malapit sa kanila. Sinabi ni Seiyunjo na ang mga bilanggo sa first basement floor ay labis na mas makapangyarihang kisa sa mga bilanggo sa ibabang palapag na kanyang tinapos. Pinaalalahanan din ng warden na mas mabuting magpahinga muna siya bago tumungo sa first basement floor, ngunit hindi nakinig ang ating bida at sinabi niya sa warden na tatango siya doon ngayon din at iniutos na buksan ang bakal na pinto patungong basement floor. Kaya wala nang nagawa si Seiyunjo nang kanyang makita ang seryusong mukha ng ating bida at hinayaan ito sa kanyang nais gawin. Humingi naman ng isang pabor ang warden bago tuluyang aalis si Gangyo. Inihayag ni Seiyunjo na nakatanggap siya ng isang signal mula sa second basement floor mula sa nakasurvive na correction officer na naghahayag na sila ay nasa panganib kaya nakiusap siya sa ating bida na iligtas ang mga officer mula doon upang maibalik sila sa kanilang mga pamilya ng ligtas. Tinanong naman ni Gangyo kung alam ba nila kung ilang mga officer ang natitirang buhay sa bawat palapag. Sinabi ni Seiyunjo na sa kasamaang palad ang lahat ng communication device pababa mula sa first basement floor ay nasira maliban sa fifth basement floor. At mula sa basement ng ikalimang palapag ay makikita ang isang officer na humihingi ng tulong sa kabila ng situation niya na duguan at putol ang katawan. At mula sa CCTV ay makikita umiiyak ito na humihingi ng tulong at baka sa kanyang mukha ang takot para sa kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad ay dumating si Huang mula sa kanyang likuran at walang awang winasak siya at makikita din kasama ni Huang ang babaeng bilanggo na tila walang buhay, at mula sa ataking ginawa ni Huang ay tumalsik at kumalat ang dugo sa buong silid. Tumingin naman si Huang sa CCTV at sa kanyang palagay ay may gustong makita kung ano ang nangyayari doon.
Habang sa kinaroroonan ni Gang Yu ay makikitang sinisimulan na ng mga officer na buksan ang bakal na pinto papunta sa first basement floor, at mula sa hudyat ni Seiyun-jo ay binuksan na nila ang bakal na pinto at habang unti-unting bumukas ang pinto, kaya muling pinaalalahanan ni Seiyun-jo ang ating bida na mag-ingat dahil ang mga bilanggo mula roon ay labis na mapanganib at malakas kisa sa ibabang palapag. At nang mabuksan na ang pinto ay biglang nagulat si Gang Yu sa kanyang nakita dahil naghahanda na ang lahat ng bilanggo na umatake dahil inasahan na nila na may darating na officer. Habang ang dalawang may physical superpower ay nagyayabangan na kung sino ang mas malakas na suntok ang mananalo. Habang ang mga bilanggo na may kapangyarihan umatake mula sa malayong distansya ay agad na inatake ang ating bida. Napasigaw na lang si Seiyun-jo sa pagkagulat at labis siyang nag-aalala sa ating bida ngunit biglang lumitaw sa kanyang harap ang isa pang bilanggo at agad siyang inatake. Hinawakan ng lalaki si Seiyun-jo sa leeg at iniangat sa ere. At labis siyang natutuwa dahil nagawa niyang mahuli ang warden. Habang si Seiyun-jo ay patuloy na nagpupumiglas at nangangamba para sa kanyang buhay. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para makalaya sa kamay ng lalaki, pinagtatawanan siya ng lalaki dahil sa kanyang walang kabuluhang ginagawa, ngunit ng kanyang nilingan ang kanyang mga kasamahan upang ibalita sa kanila na nagawa niyang mahuli ang warden ng Ruculus Prison ay labis siyang nagimbal ng kanyang makita na patay at putol-putol at wala ng buhay ang lahat ng kanyang kasamahan, labis na naguguluhan ang lalaki kung ano ang nangyayari at kung sino ang may gawa noon. Gayunpaman ay biglang lumitaw si Gang Yu mula sa kanyang itaas at naghahanda ng isang atake patungo sa kanya kasabay noon ay binagsakan ni Gang Yu ng kanyang kamao ang lalaki na naging dahilan ng agaran nitong paglaho na parang bula. Nabitawan naman ng lalaki si Seiyun-jo at bumagsak sa lapag, agad naman sinabi ni Gang Yu na mapanganib kaya wag itong manatili doon, tinanong din niya kung kailan nila bubuksan ang susunod na palapag. Pinaalis din niya ang warden dahil hindi naligtas doon na agad naman nitong sinunod. Ngunit bago umalis ay inihayag ni Seiyun-jo na ang villain na si Tomoki na nagawang mahuli ni Tomei ay nasa isolation ng basement na palapag. Bilang tugon ay sinabi ng ating bida na alam niya iyon. Habang sa loob ng insulation basement ay makikita ang maraming mga bilanggo na nag-uusap dahil may naririnig silang mga ingay. Ayon pa sa isang lalaki na mukhang nagawa ng masira ng mga naunang grupo na lumabas ang pinto ngunit bigla naman nagsalita ang isang babae at tinawag silang mga hangal. At sinabi na hindi nila iyon magagawa dagdag pa niya kung sa kanilang palagay ay mayroon sa kanilang lahat ang may kakayahang gumawa ng ganoong ingay. Sinabi din niya na sinabihan niya ang mga taong iyon na manatili ngunit hindi sila nakinig sa kanya. At nakilala natin ang babae bilang si Tomoki na may kasong pagpatay ng 28 bayani at dati din siyang naging bayani. Tinutuya niya ang iba pang bilanggo na sinasabing kaya silang lahat ay nagtatapos sa pagiging villain sa unang pagkakataon dahil hindi sila nag-iisip gamit ang kanilang mga ulo. Tinawag naman ng isang malaking lalaki si Tomoki na bitch at tinanong niya kung nais na ba niyang mamatay. Pinagtawanan naman siya ni Tomoki at itinanong kung sa tingin ba niya ay kaya niya siyang patayin. Dagdag pa niya kaya naroon ang malaking lalaki dahil pinatay nito ang mga civilian. Tinanong din niya ang lalaki kung pinatay ba niya ang mga naturang civilian gamit ang kanyang superpower. Sinabi din ni Tomoki na sa kanyang palagay ay hindi dapat naroon ang malaking lalaki kung talagang hindi niya pinatay ang mga civilian gamit ang kanyang superpower. Labis naman nagalit ang lalaki at ginamit ang kanyang kapangyarihan at sinabi na papatay siya ng isa ngayon din. Ngunit sa isang iglap ay nahati ang lalaki mula ulo hanggang sa kanyang itlog mula sa ataking ginawa ni Tomoki at makikitang naging isang matigas at matulis ang buong kamay ni Tomoki. Seryoso niyang tinanong ang malaking lalaki kung sino sa kanila ngayon ang mamamatay. At tinawag niyang ignorante ang lalaki. Pagkatapos ay kanyang pinagmalaki sa lahat na nagawa niyang makahuli ng hindi mabilang na villain noong siya ay isa pang bayani. Sinabi din niya sa lahat na dapat silang matuto kung paano lumaban laban sa mga taong may superpower.
Makikita naman sa ilang mga bilanggo ang pananabik na lumaban, sinabi din ni Tomoki sa lahat na dapat silang sumali sa kanya at tuturuan niya silang lahat kung paano mang-hunting ng mga taong may superpower. Habang si Gangyu ay makikitang na patuloy na naglalakad pasulong at makikita pa din sa kanyang mga mata ang galit at pagnanais na pumatay ng villain, sinabi naman ni Tomoki na alam niya ang superpower na taglay ng ating bidang si Gangyu.